What's up kabisda, kumusta? Bali, meron tayo ditong 3-phase induction motor 5 kilowatt. Ayan, 6 leads out dahil hindi daw ito gumagana. Ngayon po, sa pagkuha ng insulation testing, meron tayong tatlong ways. Una, continuity test, phase A, phase B, at saka phase C. Ito yung ating tester na gagamitin, insulation tester. Hindi po Meger ang tawag. Ang Meger po ay brand lamang. Anyway, doon tayo nasanay, so hayaan na natin. Okay. So, unahin natin yung continuity test. Ito yung unang way. Bali, meron tayo ditong prong. Yung isang prong, i-clip natin sa U1. Tapos yung U2, doon natin isusundot yung isang prong. Tapos yung tester natin, ilagay natin sa continuity test position. Ayan. Ito yung U2. Tapos, measure tayo. Ayan. May na-reading tayong 4.07. Bakit ang baba? Okay, hayaan na. So, pangatlong testing ko na to, ganun pa rin ang resulta, nakalagay sa tester, naka-indicate fail. Ayan, 4.07. Next is yung V1 at saka V2. Ayan. Tapos measure tayo. So, ganun ulit. Unstable yung reading ulit. Ayan. Meron tayong na-reading na 4.05. Tapos naka-indicate ulit sa insulation tester natin ay fail. So, yan yung result sa continuity test sa V1 at V2. Next, W1 at saka W2. Ayan. Per phase yung pagkuha natin ng continuity test. Next, measure. Ayan. May na-reading tayong, wait lang, unstable pa rin. Ayan. May na-reading tayong 4.08 ulit. Ayan, 4.08 talaga siya. So, ayun po. Tapos na yung unang way natin sa pagkuha ng insulation testing sa motor. Ito yung una. Continuity test per phase. Phase A, phase B, at saka phase C. Wait lang ayan. So, ayun. Ito yung lumabas sa tawas natin. Ayan, yung U1 at saka U2, 4.07, tapos yung V1 at V2, 4.05, tapos yung W1 at W2, 4.08. Ngayon po, unbalanced po yung reading niya. Tapos naka-indicate doon sa tester na fail. Ang gagawin natin dito, ipapadala natin sa shop para ma-recondition yung ating 3-phase induction motor. Baka nagdikit lang yan sa loob kasi nag-iinit talaga yan. Sa ganitong condition, kailangan na i-recon yung 3-phase induction motor. Ano lang naman to, recoat. Ibabarnish ulit. Alright? Tapos na tayo sa continuity test sa phasing. Next is yung RI value naman. Ito yung pangalawa. RI value, bawat winding to winding. Take note una, continuity test. Pangalawa, IR value or insulation resistance value. Ito yung winding to winding. Ayan. Ito yung pangalawa. Okay. So ngayon po, yung ating insulation tester, ilalagay natin sa 500 volts. Tapos, uunahin natin yung U1 at saka V1. Sa baba lang lahat muna. Ayan. Yan yung ating prong. Dito natin isundot yung isang prong, yung kulay pula sa V1. Tapos yung U2 nakaipit. Ayan. So, yun. Nakalagay sa, sa indication sa ating insulation tester ay pass. So, ibig sabihin, good yung ating windings. Yung sa U1 at saka V1. Next is V1 naman at saka W1. Tapos test natin. So, ganun ulit. Pass. So, maganda tong tester na to dahil hindi mo na kailangan mag-comparison sa bawat numbering. Dahil nakalagay na mismo, pass. Tapos nilipat natin to sa 250 dahil 500 yung una, yan 250. Ganun pa rin, pass. So, okay yung winding natin, yung U1, V1 at saka W1. Ayan, ulitin natin para masigurado natin. Test, measure natin. Ayun. Tapos, yung ano naman, yung V1 at saka W1. Tapos, test natin ulit, measure. Ayan. So, nakalagay pa rin pass. Goods po yung ating windings. Ibig sabihin, wala pong putol yan. Dahil may na-reading tayo sa winding to winding. Tapos, nakalagay sa insulation tester ay pass. Ayan po. Ganon din yung W2 at saka V2. Kahit pagbaliktarin natin yan, ayun, pass pa rin ang nakalagay.
So, depende siguro sa brand ng tester kung maglalagay siya ng IR value. So, ayun, ang nakasulat lang naman doon sa ano niya, indicator, ano lang po, pass, wala po siyang na-reading na RI value. So, tapos na tayo sa winding to winding. Dako naman tayo sa pangatlo, yung winding to ground. Okay, yung positioning pa rin ng tester natin, nakalagay pa rin sa 500 volts. Ayan, off muna, tapos lagay natin sa 500 volts. Ito yung IR resistance value para sa winding to ground. Uunahin natin yung U1 at saka ground. Tapos measure natin. So ayan, nakalagay pa rin pass mega ohms in reading natin. So, sa ibang tester, giga ohms lang nakalagay dyan. Kahit ilagay mo sa 500. So ito, mega ohms lang. So ayan. So lahat ng ano niya, winding to ground, yan, the V2, U2 at saka V2, pass pa rin ang nakalagay. So ayun po, base sa ating lumabas sa tawas natin, ang bawat winding sa insulation resistant value ay pass po yung nakalagay. Walang nilagay na readings kung ilan yung mega ohms niya. Okay, pati yung winding to winding at saka winding to ground. So, isa lang ang sigurado ako, yung sa continuity test natin, yung sa bawat pacing na failed siya. Okay? Kailangan nang ipa-recon. Ayun, see you in my next video.